Walang assurance na magiging patas ang desisyon ng mga hukom sa paglilitis sa impeachment court ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kaugnay na rin ito sa nilulutong impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa betrayal of public trust, bribery, at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder. Ayon sa Minority Leader, nasa taong bayan ng katiyakan kaya dapat na maging mapagmatsyag at interesado ang publiko sa isasagawang impeachment trial. Luto na guys, luto na raw. Masusunog na nga eh. Alam niyo mga kotsero, ako nagtataka ako dyan eh. Bakit lagi nilang kinokonek yung pangalan ni PBBM sa impeachment? So ito na nga mga kotsero, meron tayong bagong update. Ano naman itong bagong kwento na to? Well, apparently, according po to sources, mukhang luto na. Luto na ang impeachment sa Senado. Lutong-luto. Lutong-luto na mga kotsero. As in, baka overcook pa. Apparently, meron pong sinabi etong si Coco Pimentel. Ay, ito pala, nakikita niyo naman, di ba? Yes, Coco Pimentel. Meron siyang sinabi. Ano yung kanyang sinabi? Desisyon ng mga tatayong hukom sa paglilitis sa impeachment court, walang assurance na magiging patas. Katiyakan nasa taong bayan na raw yan ayon sa isang senador. Kung nagkuha pa tayo ng mga karagdagang balita mula kay Bombo JC Galvez. Walang assurance na magiging patas ang desisyon ng mga hukom sa paglilitis sa impeachment court ayon kay Senate Minority Leader Coco Pimentel. Kaugnay na rin ito sa nilulutong impeachment complaint sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte dahil sa betrayal of public trust, bribery, at iba pang matataas na krimen tulad ng plunder. Ayon sa Minority Leader, nasa taong bayan ng katiyakan kaya dapat na maging mapagmatsyag at interesado ang publiko sa isasagawang impeachment trial. Paliwanag ng senador, kung hindi interesado ang taong bayan, pwede nang gawin ng mga senator judges ang kanilang gawin. Maaari rin sila niya maging hukom at makapagkomento ng kanilang sarili kung guilty o hindi ang nirereklamo. Ngunit kung ano man anyang mapagpasyahan ng mga senador, ay dapat din anyang galangin ito ng taong bayan. Kung hindi sila pabor sa desisyon ng senador, ay pwedeng sa susunod na halalan. Samantala, desisyon naman daw ng kada senator judge kung paano ang kanila magiging pasya sa impeach official. Political process ito anya kung saan maaari naman sila magpa-survey sa taong bayan. Ngunit para kay Pimentel, pagbabasehan niya ang kanya magiging desisyon ng pasya sa ebidensya. Samantala, para naman kay Senator Ronald De La Rosa, mayroong unofficial control si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga mambabatas sa Kamara matapos na himukin ito na huwag nang ituloy ang nilulutong impeachment laban kay VP Sara. So bakit siya nag-text doon sa mga lawmakers? Okay. Meaning, may control siya doon sa mga lawmakers na yan. Kung nag-text siya. Unofficial control, hindi yung official control, dahil officially separate man sila. Alright. Branch of government. Pero kung titext niya, merong unofficial control over those legislators. Alright. Words must be pakinggan muna natin si Bato. Dapat hindi lang hanggang text. Dapat may action talaga. Para hindi natin masabing lip service yung text na yan, dapat may action na susunod. Hindi pwede. Ng 16 na boto para tuluyang mapatalsik ang isang impeach official. At dahil nasa 23 ang senador ngayon, kailangan lang na makakuha ang mga kaalyado ni VP Sara ng 8 not guilty o votes o abstain para manatili sa pwestong pangalawang pangulo. Luto na guys, luto na raw. Masusunog na nga eh. Alam niyo mga kotsero, ako nagtataka ako dyan eh. Bakit lagi nilang kinokonek yung pangalan ni PBBM sa impeachment? Kasi mga kotsero, ang naiisip ko lang ganito. Kasi kailangan nilang actually hindi lang naman si Bato ang nagsasabi na kontrolado ni PBBM yung impeachment. Hindi lang siya, meron pang isa. Ito si Malutikia, di ba? Ayan, kitang-kita niyo naman, di ba? Malutikia. Ano sinabi ni Maltik? A third impeachment complaint will be filed this week. The first have newspaper and recycled info as evidence. The other uses the documents from the Chua-led committee. One backed by Akbayan
and the other by Makabayan Bloc, all enemies of FPRRD and the state. That they were filed despite the so-called propaganda of a text show PBBM is not in control. Bakit ba obsessed na obsessed itong mga DDMs na to na ikabit ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte kay PBBM? Simple lang po mga kakotsero. Gusto nilang ipakita, if it goes to impeachment, sasabihin nila, it's all for propaganda by the way. Kapag kasi nagpatuloy ang impeachment, ano hong sasabihin nila? Kasalanan to ni PBBM. Si PBBM ang nagpa-impeach kay Sara Duterte. Yun ho ang ending yan. Maniwala kayo sa hindi. Pag hindi naman na-impeach si Sara, anong sasabihin naman ng mga DDMs? Tingnan nyo, weak leader talaga. Hindi niya makontrol ang Kongreso. Damned if you do, damned if you don't. Oo, ganun ho ang kanilang diskarte ngayon. Kaya pilit ho nilang ikinakabit ang impeachment kay PBBM kasi kailangan ho nila yon sa propaganda nila. Wag ho tayong madistract mga kakotsero, lalo na po yung mga admin supporters, lalo na po yung mga loyalist at yung mga sumusuporta po sa ating administrasyon. Not necessarily loyalist pero sumusuporta sa ating administrasyon. Wag ho kayong magpabulag sa kalokohan na to ng mga DDMs. Wag ho kayong magpabulag kasi ho, ang totoong issue ho dito ay ang confidential funds si Sara Duterte. Yun ho ang issue dito. At pilit ho nilang tinatanggal ang issue, ikinakabit ang issue kay PBBM na gusto lamang tanggalin ni PBBM si Sara Duterte para sa 2028. Napakalayo pa ng 2028, number 1. Number 2, hindi natatakbo si PBBM bilang presidente dahil isang term lang ang presidente. Anong benepisyo kay PBBM kung sisiraan niya si Sara ngayon? Sige nga, walang benepisyo kay PBBM on his own personal capacity kung ipapa-impeach si Sara. In fact, sakit pa sa ulo niya yan. Dahil merong isang sektor, isang minority group na hindi man lang umaabot ng 1,000 sa kanilang mga rally, ang mag-iingay. Ingay is ingay nonetheless. Sakit pa ho yan sa ulo ni PBBM pag na-impeach si Sara. Wala ho yung benepisyo kay PBBM. Kaya nga sinabi niya kaya nga nag-leak yung text message Di ba inileak nga yun? Hindi pa nga gusto ni PBBM lumabas yun Besides, it's only his opinion. Sinabi naman ni Presidente yun. It is just an opinion. Paano magkakaroon ng control si PBBM sa Kongreso? Sa kanilang dalawa, siya yung OLATs. Ano ibig sabihin ng OLATs? Kapag mayroong priority project si PBBM at tumanggi ang Kongreso, sinong talo? Si PBBM. Kasi hindi mapupondohan yung proyekto. Pag may gustong gawin si PBBM na para sa ikauunlad ng bansa, pero kalaban niya ang Kongreso, sinong OLATs? Sinong talo? Si PBBM, hindi ang Kongreso. Sabi ko sa inyo mga kotsero, ang ating pong 1987 Constitution has given so much power to the Congress. Hindi po, wala akong pakinabang kay PBBM. Ang ipa-impeach si Sara, gulo pa sa kanya yan, sakit pa sa ulo niya yan. So bakit ikinakabit ng mga DDMs na to yung pangalan ni PBBM? For propaganda purposes. Pero again, sinabi ko na ho kanina, wag ho kayong magpabola, wag po tayong magpapauto. Ang totoong issue ho dito mga kotsero ay ito, 400 OVP receipts and DepEd confidential fund recipients lacked birth records. Yun ang issue dyan mga kotsero. Yung pambabalahura ni Sara Duterte sa ating mga batas. 400 na binigyan ng confidential funds ang hindi nag-e-exist sa PSA. Walang buhay. Wala silang birth certificate. Hindi sila tao. 400. 400 individuals listed as recipients of confidential funds allocated to the Office of the Vice President and the DepEd under Vice President Sara Duterte have no birth records. An additional 200 recipients were found to have duplicate names in the PSA records. Issue to mga kotsero. Ang laking issue na ito. Yesterday, sabi ni Joel Chua, yesterday the PSA released its findings regarding the 677 names that were submitted. Out of 677, more than 400 do not have birth records. And more than 200 have multiple names listed. Grabe naman to guys. Ang lala naman ni Sara Duterte mga kotsero, no? Ang tindi niya mangurap. As in, nag-imbento ng mga pangalan, 400 na peking pangalan. Tapos, meron pa siyang 200 na duplicate. Paano hindi ka makaka-issue? Paano ka hindi iisipan na ikaw ay may kababalaghang ginagawa sa confidential funds kung ganyan?
Tapos yung mga recipient si Sara Duterte, walang birth certificate. Tama ba naman yun? That's corruption! At the very least, it is non-feasance. At the very least. Or misfeasance. Yan ang totoong issue dyan, mga kochero. Wag ho kayo magpapalin lang sa mga sinasabi nila Malutikia, ni Bato de la Rosa, at kung sino-sino pang DDS bubulagers. At yung mga DDS sympathizers. Mga kochero, napakalala po ng kanilang kakurapan. Napakalala po ng kanilang ginawa. Pineke na yung identity ng mga recipients, pineke pa yung pirma. Kung totoo kayong nagmamahal sa bansang Pilipinas, magagalit kayo sa pamilyang Duterte, mga kochero. 6 na taon kay Digong, 3 taon kay Sara. Mag-iisang dekada na tayong inuuto ng mga Duterte.